Okay, so ngayon, isi-share ko naman yung second day, which is yung result na. So, same lang yung pagbiyahe ko. Though hindi na masyadong traffic kasi Tuesday yon. So, pagdating ko sa St. Luke's, dun na ako mismo sa may entrance. Hindi yan na dun sa exit na side ata nila yon. Kasi pag day 2 na, dun ka na sa entrance talaga. Sabi ko lang sa guard is kukuha na po ng result. Day 2 ko na po sa St. Luke's. Pinakita ko tong papel. Ito, yung payment tsaka yung mga test ko. Tapos pinaupo kami dun sa reception area. After na ng ilang minutes, magtatawag yung guard, papupuntahin kayo sa second floor. So dun sa second floor is mag-aantay ka lang na tawagin yung number mo. Though matagal kasi inabot ata ako ng 1 oras bago ako tinawag. Tas kabado na ako baka hindi ako pumasa sa medical. Pero nakakita ko na yung mga nauna sa akin huli sa akin na sila yung tinawag. Baka huli lang yung mga K1 na applicant. Tas nung tinawag na yung number ko, pinapasok na ako sa immunization area. Tinanong lang ako ng doktor yung mga basic info ulit, name, age, birth date, tapos yung history ko ng surgery. Meron na akong tinanong din pala nung day 1 yung kung may chickenpox na ako. Sabi ko meron akong balat dito, parang scar dito sa kilay. May chickenpox na ako, so hindi na kailangan injectan ng chickenpox. Tapos sabi nung doktor, 3 lang yung shot na ibibigay ko sa'yo kasi may history ka ng surgery. So, sabi niya, medyo mabigat tong isa. I think yun yung injection sa HEPA. Pero yung iba, okay naman. Tapos, nung pag-inject sa akin is, kung left-handed ka daw, 1 lang sa left, tapos 2 sa right. Pero kung right-handed, 1 sa right, 2 sa left. So, left-handed ako, kaya 1 dito, tapos 2 dito sa right. Tinanggal ko na yun kahapon yun. Kahapon yun, kaya tinanggal ko na. Tapos, after nung immunization, yung injection na yun, pinaantay lang ako sa reception area ng ilang minutes dun sa may releasing kasi tatawagin ka. Dun sa may releasing area, matagal-tagal din yung pag-aantay ko hanggang sa tinawag na yung number ko. After nung tawagin, pumasok na ako. Tinanong ulit ako ng mga records ko na pangalan, birth date, age, tapos visa type, and then yung sa history ko ng surgery, wala bang allergies, hindi ba nag-chemo or radiation, like that. And then, pagkatapos, meron nang binigay na paper sa vaccination ko, yung 3 shots. Ito yung ganito. Tapos, sa likod is yung record na negative ako sa TB. And then, meron din CD na binigay, ganito, na bawal mong dalhin during your interview, pero dadalhin mo siya pag lilipad na ka na sa US, pero dapat naka-hand carry ito. Ito namang mga kopya ko ng injection, tsaka yung negative sa IGRA, sa TB is, kailangan magpa-xerox ng marami kasi pag nawala ito, kailangan mo na naman kumuha sa kanila, magpa-file ka pa ng affidavit of loss at magbabayad. So, after nun, merong mga for verification na dapat pareho yung pangalan mo sa record at sa passport mo, sa record nila. So, double check ko lang, tas pinapirma ako ng 3 beses. Tsaka dun sa immunization, ganun din, pinapirma ako 3 beses, tas date. And then, after na ma-check na
pareho naman lahat. Okay na. May binigay sa akin na ganito. Itong folder na hindi pwedeng buksan. Kasi ipapasa mo to during your interview. So, after nun, okay na. Tapos na yung day 2 ko sa St. Luke's. And thank God, pumasa ako sa medical. So, umuwi na ako sa amin and hopefully sa interview, pumasa ako. So, yun lang masishare ko. And if you have questions, i-comment nyo lang. Thank you for watching. Please like and subscribe.